Ganito katagal nila kinulong si Miguel Santos sa selda dahil sa isang bagay na hindi niya ginawa. Walang anger management classes na nakatulong. Walang dasal ni Chaplin na sapat na malambot ang dating. Walang dami ng pagtitig sa kisam ng semento 2:00 ng madaling araw na nakapagbawas sa sakit ng pagkakanulo. Pero ngayon bumubukas ang selda at ang lalaking lumalabas sa Bilibid Federal Correctional Institution sa Biñan, Laguna ay hindi na ang kaparehong lalaking pumasok. Ang lalaking iyon ay mapagpatawad. Ito ngayon hindi na. Maligayang pagbabalik sa tatay's true revenge. Kunin niyo ang mga merienda, maging komportable at tandaan. Ang mga tao sa mga kwentong ito ay may bawat pagkakataon na maging mabuti. Pinili lang nilang magkamali. Mag-comment ka at siguraduhing mag-subscribe. Magugustuhan mo rito. Ang umaga ng Marso 14 na 2024 ay nagsimula tulad ng karamihan sa mga mahahalagang araw sa buhay ko, masama. Ang fluorescent light sa itaas ng aking kama ay kumikislap ng 3 araw na sunod-sunod at ang correctional officer na itinalaga sa pagproseso ng aking paglaya, isang malaking lalaki na may mustard sa kwelyo niya 6:00 ng umaga, ay gumagalaw na parang binabayaran siya kada oras at nakuha na niya ang overtime. Santos Miguel, 47. Petsa ng paglaya ngayon. Hindi siya tumingin mula sa kanyang clipboard. Ako yon, sabi ko, maliban kung may ibang gustong kunin ang trabaho. Hindi siya tumawa. Walang tumatawa sa Biñan bago ang 8:00. Ibinigay nila sa akin ang isang brown paper bag na naglalaman ng aking pitaka, aking wedding ring, ang wedding ring na patuloy kong suot dahil sa ugali at katigasan ng ulo, at isang bagay na tumanggi akong pangalanan, 63 na cash, at isang gray knit shirt na hindi ko kilala. Inilagay ko ang lahat sa aking mga bulsa maliban sa shirt. May linya akong iginuhit sa isang lugar. Bumukas ang mga gate 7:42 ng umaga. Tumayo ako roon sandali, humihinga lang. Ang hangin ng kalayaan ay talagang iba ang amoy. Hindi ko alintana kung gaano yon poetic. Totoo iyon. Amoy ito ng tambutso at mantika ng fast food at ang partikular na tamis ng isang umaga sa Laguna. At bawat molecule nito ay parang vindication na hindi ko pa nararapat pero plano ko nang kunin. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa kabilang panig ng parking lot na yon. Kung alam ko, mas mabagal sana akong lumakad, pinahalagahan ang huling ilang segundo ng pagiging simple. Si Kiko Morales ay nakasandal sa isang lumang Ford, -150, kulay ng lumang barya, arms crossed, suot ang isang barangay Ginebra cap na nakakita na ng mas magagandang dekada. Si Kiko ay ang tipo ng lalaking laging nandyan. Iyon ang buong personalidad niya at sa totoo lang, sapat na yon. Magkaibigan kami mula 1987 noong pareho kaming broke na electrician na nagtatrabaho sa parehong job sites sa Tondo. Ngayon, kailangan mong maintindihan ang isang bagay tungkol kay Kiko Morales. 2 beses lang niya ako tinawag na Miguel sa loob ng 37 taon. 1 beses sa libing ng nanay ko at 1 beses noong akala niya atake sa puso ako sa isang job site noong 1999. Sa lahat ng ibang sandali ng aming buong pagkakaibigan, ako ay si Mike. Si Mike lang. Hindi mahalaga kung nasa simbahan kami, sa korte, o sa labas ng federal prison. Para kay Kiko Morales, lagi akong si Mike. At ang isang pantig na yon ay may higit na init kaysa sa karamihan ng tao na nakakamit sa buong talata. Wala siyang sinabi nang lumapit ako sa kanya, basta binuksan ang kanyang mga braso at inabot ang isa. Nagkamay kami pagkatapos hinila niya ako palapit. Mukha kang dugyot, sabi niya, malakas na hinampas ang likod ko. 2 taon ako sa Biñan, Kiko. Gayunpaman. Humiwalay siya at tinitigan ako ng diretsyo, walang paligoy na mukha. Kumain ka na ba, Mike? Sumakay kami sa truck. May paper bag siya mula sa Jollibee sa likod na upuan at isang malaking itim na kape sa cup holder na may pangalan ko na nakasulat sa Sharpie. Hindi nakaprint, sulat kamay. Mike, lahat caps. Parang daan-daang beses na niyang sinusulat at susulatin pa ng daan-daang beses. Halos masira iyon sa akin kaysa sa anumang nangyari sa loob ng mga pader na iyon. Kinuha ko ito at hinawakan ng 2 kamay at walang sinabi sa loob ng buong minuto. Pinabayaan ni Kiko ang katahimikan na huminga. Iyon ang isa pang bagay tungkol sa kanya. Hindi niya pinupuno ang katahimikan ng ingay para lang maging komportable.
Nagmaneho lang siya, isang kamay sa manibela, Ginebra cup mababa, pinabayaan akong kunin ang anumang kailangan ko. Pagkatapos ay tinawagan ako ni Benji. Sabi niya ng maingat, mata nakatuon sa highway isa na umaabot sa harap namin. Doon ito, ang pangalan, nakalutang sa hangin sa pagitan namin na parang nagniningas na posporo. Kailan? Pantay ang boses ko. Pinasan ko pa yon. Kahapon. Gusto niyang malaman kung alam ko kung anong oras ka lalabas. Sumulyap si Kiko sa akin ng sideways. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam. Pero alam mo naman. Alam ko. Tumango siya ng isang beses. Sinabi ko sa kanya na hindi. Tumingin ako sa labas ng bintana sa patag na tanawin ng Laguna na dumadaan sa mga puno ng pin at gas stations at ang partikular na uri ng kawalan na bumubuo sa karamihan ng Binan. 24 na buwan at ang sarili kong anak ay hindi makapagmaneho ng 2 oras mula Quezon City mismo. Nagpadala siya ng tawag sa telepono sa pamamagitan ng aking matalik na kaibigan. May sinabi pa ba siya? Tanong ko. Matagal na tahimik si Kiko. Kiko. Nasa gulong siya, Mike. Dahan-dahang huminga siya, parang isang lalaking nagpapakawala ng mabigat. Totoong gulong. Nawala na ang negosyo. Ang opisina sa Midtown, ang buong development company ay nag-file ng Chapter 7 noong Nobyembre. Nawala ang bahay sa Makati noong Enero. Umalis si Elena sa kanya sa paligid ng Pasko mula sa narinig ko. Huminto siya. Nasa rental siya sa isang murang lugar sa Pasig. Mabuti, sabi ng bahagi sa akin na hindi ako ipinagmamalaki. Hindi ko sinabi ng malakas. Hindi pa ako ganoon kalalim. Ano ang gusto niya sa akin, Kiko? Mike, ano ang gusto niya? Inabot ni Kiko sa likod na upuan gamit ang isang kamay, panatili ang mga mata sa harap, at ibinagsak ang isang Manila envelope sa aking kandungan, makapal. Legal-sized. Ang pangalan ko ay nakasulat sa harap sa sulat kamay na agad kong nakilala. Ang sadyang, bahagyang overcorrected na cursive ng isang lalaking natutong magsulat gamit ang kaliwang kamay pagkatapos masira ang kanang pulso niya sa 14 na. Tinitigan ko ito. Ipinadala niya iyon sa bahay ko 3 linggo na ang nakalipas. Sabi ni Kiko, hiningi sa akin na ibigay ito sa iyo ngayon. Una, hindi ko binuksan. Hindi pa. Inilagay ko ito sa dashboard at kinain ang aking Jollibee sa katahimikan at pinanood ang Laguna na dumaan sa bintana at iniisip ang huling beses na nakita ko ang mukha ng anak ko sa isang korte sa Quezon City. Pinapanood ako na dinala palayo sa handcuffs. Ang ekspresyon niya ay nakaayos sa isang bagay na dapat magmukhang lungkot pero mas malapit sa pagpapahinga. 11,000 beses kong inulit-ulit ang ekspresyong iyon sa loob ng 2 taon. Sa wakas, naintindihan ko na ito ngayon. Si Luz Santos ay naghihintay sa bahay ni Kiko sa Beechnut Street sa Westbury nang dumating kami. Isang simpleng barangay ng mga puno ng oak at lumang ranch homes sa Southwest Quezon City. Si Luz ay kapitbahay ni Kiko sa loob ng 15 taon at mas naugnay, isang paralegal sa Murray & Associates sa downtown na may isip na parang bakal na bitad at zero pasensya sa kalokohan. Nakaupo siya sa hagdan ng veranda na may bukas na laptop at legal pad sa tuhod at tumayo nang makita ako. Miguel. Niyakap niya ako ng maikli, profesional. Hindi mahilig magyakap si Luz. Ang katotohanan na sinubukan niya ay sinabi sa akin ang lahat tungkol sa kung gaano kabigat ang sandaling ito. Umupo ka. Kailangan nating mag-usap bago mo buksan ang envelope na yon. Alam mo ba kung ano ang nasa loob? Nagpalitan sila ng tingin ni Kiko. Ipinakita sa akin ni Kiko ang isang kopya, sabi niya. Nagpadala si Benji ng isa sa iyo at nag-file ng isa sa probate court sa Quezon City 4 na araw bago ang iyong paglaya. Umupo siyang muli at ibinaling ang laptop niya sa akin. Miguel, si Benji ay nagpangalan sa iyo bilang sole beneficiary ng kanyang buong estate. Lahat ng asset. Ang mga hawak sa negosyo, ang portfolio ng ari-arian, ang investment accounts. Lahat nito. 2 taon na ang nakalipas, sa paligid ng panahon na tumigil siya. Sa paligid ng panahon na ipinadala niya ako sa bilangguan, tapos ko. Katahimikan. Kaya iyon ang laro. Totoo ang guilt. Naniniwala ako sa ganoon kalaki. Si Benji Santos ay tumingin sa ginawa niya, sa lalaking inilibing niya ng buhay para protektahan ang sarili, at sa isang lugar sa kanyang buwang na dibdib, may isang bagay na nanginig. Kaya nag-sign siya ng dokumento,
Isinulat ang pangalan ko sa kanyang buhay na parang liham ng paumanhin na hindi niya balak ibigay dahil hindi niya inakala na kakailanganin niya. Inakala niyang mabubuhay ang negosyo. Mananatili ang kasal. Mananatili ang kasinungalingan. Wala sa mga iyon ang nanatili. At ngayon, hawak ko ang deed sa mga guho. May isa pang bagay, sabi ni Luz ng mahina. Ibinaling niya ang isang pahina sa kanyang legal pad. May ginagawa akong pagsisiyasat tungkol kay Elena, tungkol sa miscarriage. Tinitigan niya ako ng matatag. Miguel, ang mga record ng ospital mula sa St. Luke's sa Medical Center, Marso 2022. Nakuha ko iyon sa pamamagitan ng isang kontak. Huminto siya. Ang isi ni Elena ay nagtala ng matinding stress at pisikal na trauma na naayon sa pagkahulog. Mayroon ding bakas ng. Sumulyap siya kay Kiko. Sabihin mo, Luz, sabi ko. Cocaine sa sistema ni Elena. Second-hand exposure, iminumungkahi ng nota. May isang tao sa kanyang agarang kapaligiran. Dahan-dahang isinara niya ang laptop. Hindi ikaw, Miguel. Hindi kailanman ikaw. At sa isang lugar sa rental na yon sa Pasig, alam na alam ni Benji Santos kung kaninong kasalanan yon. Walang sinabi si Kiko sa buong panahon. Tiningnan ko siya. Nakatitig siya sa sahig ng veranda, pangamahigpit, paulit-ulit na binabaligtad ang kanyang Ginebra cup sa kanyang mga kamay, ang paraan niya kapag pinipigilan ang isang bagay na hindi niya pinagkakatiwalaan na sabihin ng malakas. Kiko, sabi ko. Tumingala siya. Sabihin mo. Ako lang. Huminto siya, nagsimulang muli. Nakita ko silang kinuha ka, Mike. Nakaupo ako sa korte na yon at nakita ko ang sarili mong anak na itinuro ka at hindi ko. Nahuli ang boses niya. Dapat mas malalim sana akong naghukay. Bago ang hatol, dapat. Nandito ka na ngayon, sabi ko. Tumango siya, isinuot muli ang cap, ibinaba ng mababa ang brim. Iyon ang katapusan ng usapang iyon. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko sa lahat ng ito, ang envelope, ang mga record, ang guho ng isang anak na sinunog ang kanyang ama para itago ang sariling apoy. Pero alam ko ang isang bagay na may malamig, ganap na katiyakan ng isang lalaking may 2 taon na nag-isip. Si Benji Santos ay mangangailangan ng isang bagay mula sa akin. At sa unang pagkakataon sa 24 na buwan, 3 linggo, at 4 na araw, hawak ko ang lahat ng baraha. Umupo ako sa katahimikan. Hindi ang komportable. Hindi ang mapayapa. Ang uri na nakaupo sa iyong dibdib na parang isang lalaking walang balak gumalaw anumang oras. Nakaupo ako sa katahimikang iyon sa veranda ni Kiko sa Westbury sa loob ng magandang 20 minuto, hawak ang isang Manila envelope na naglalaman ng legal na balangkas ng collapsed na buhay ng anak ko, nang mag-vibrate ang telepono ni Luz sa railing ng veranda. Tiningnan niya ang screen, pagkatapos ay tiningnan ako. Miguel, huwag mong sabihin na nasa dulo ng kalye siya. Siyempre siya. Si Benji Santos ay laging may kakilakilabot na timing. Bilang isang bata, papasok siya sa isang silid 30 segundo matapos ang usapan at gagugulin ang susunod na oras sa pagtatanong ng mga tanong na walang gustong sagutin pa. May mga bagay na mukhang hindi nagbabago sa edad. Narito siya, isang lalaking 31 taong gulang, humihinto sa maling address sa maling sandali sa araw na pinakamabigat na sa buhay ko. Tumayo ako ng dahan-dahan, inilagay ang envelope sa upuan sa veranda. Inikot ang leg ko ng isang beses tulad ng dati bago ang mahabang shift sa job site nang alam kong hihilingin ng araw ang lahat sa akin. Mike? Nakaayos na si Kiko sa kanyang mga paa. Gusto mo bang? Sinasabi ko lang, umupo ka. Umupo siya. Isinara ni Luz ang laptop nang hindi hiniling. Hindi ko alam na nakatayo roon sa veranda na yon na ang susunod na 40 minuto ay magbabago sa buong arkitektura ng plano ko. Akala ko handa na ako. Akala ko ang 2 taon ng pagsasanay sa sandaling ito sa isang selda ng semento ay naghanda sa akin para sa anumang dadalhin ni Benji Santos sa driveway na yon. Mali ako roon. Mukha siyang dugyot. Gusto kong maging tapat tungkol doon dahil tumatanggi akong maging uri ng lalaking nagkukunwaring hindi napapansin ang mga bagay. Si Benji Santos, ang anak ko, ang dugo ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta sa parking lot ng isang supermarket sa EDSA noong 1978, mukha siyang isang taong iniwan sa ulan sa loob ng 2 taon. Mas payat siya, hindi lean, depleted.
Ang uri ng bagay na nanggagaling sa paglaktaw ng pagkain hindi dahil abala kundi dahil nakalimutan na niyang magmalasakit. Kailangan ng haircut ang buhok niya. Ang jacket niya ay ang mamahaling uri na mukhang mura kapag ang lalaking nagsusuot ay tumigil ng maniwala na karapat-dapat siya. Huminto siya sa ibaba ng hagdan ng veranda. Nagkatinginan kami. 24 na buwan, 3 linggo, at 4 na araw ng pag-isip sa sandaling ito, at wala sa amin ang nagsalita ng isang salita sa kung ano ang parang buong geological era. Pagkatapos, tatay. Isang salita. At ang paraan niya ng pagsabi nito, tahimik, basag sa mga gilid na parang pinto, na hindi nabuksan ng matagal, ay gumawa ng isang bagay sa aking dibdib na lubusang tinanggihan kong bigyan ng reaksyon. Benji, sabi ko, hindi Ben, hindi anak. Benji. Buong pangalan, buong tigil. Pinanood ko siyang marehistro ito. Pinanood ko ang maliit na pagkibot na dumaan sa mukha niya na parang anino ng ulap na tumatawid sa patag na lupa. Pwede ba? Iminuwestra niya ng malabo ang hagdan. Pwede ba akong umakyat? Bahagya lang. Umakyat siya at tumayo sa veranda at tiningnan si Kiko, na tiningnan siya pabalik ng may partikular na ekspresyon ng isang lalaking naging kaibigan ng kaibigan mo sa buong buhay at ngayon ay matatag at hindi na mababago na pumili ng panig. Tiningnan ni Benji si Luz. Tiningnan ni Luz ang kanyang saradong laptop. Tumingin siya pabalik sa akin. Mukha kang mabuti, sabi niya. Huwag mong gawin yon, sabi ko. Ako lang. Benji. Huwag. Huminto siya, lumunok, tumango ng isang beses. Mabuti. Hindi bababa sa alam niya pa rin kung kailan siya nagsabi ng isang bagay na bobo. Pumasok kami sa loob. Ang sala ni Kiko ay pareho pa rin ito. Mga hindi magkakaparehong muebles, isang flat screen na masyadong malaki para sa dingding na kinabukasan, isang Barangay Ginebra throw blanket sa arm ng sofa na naroon mula noong 2015 man. Umupo si Luz sa armchair sa tabi ng bintana kasama ang kanyang legal pad. Tumayo si Kiko sa pintuan ng kusina na may mga braso crossed at isang mukha na nagsasabing mananatili siya sa silid na ito kahit walang mag-imbita. Umupo si Benji sa gilid ng sofa na parang takot na ito ay lunukin siya. Umupo ako sa harap niya sa kahoy na upuan na ginagamit ni Kiko para manood ng laro. Hindi ako sumandal. Hindi ako nag-comfortable. Gusto kong maramdaman niya ang bawat pulgada ng distansya sa pagitan namin. Nakuha mo ang envelope ko, sabi niya. Nakuha ko ang envelope mo. Kung gayon alam mo. Alam ko kung ano ang nasa loob. Isiniksik ko ang aking mga daliri sa tuhod. Ang hindi ko alam ay kung bakit. Hinimas niya ang mukha niya ng 2 kamay. Tatay. Bakit, Benji? Napakatahimik ng silid. Sa labas ay nagsimulang umandar ang isang lawnmower sa isang lugar sa Beechnut Street, humahuni ng kaaya-aya, ganap na walang pakialam sa implosyon na nangyayari sa loob ng bahay na ito. Nagpanik ako, sabi niya sa wakas. 2 taon na ang nakalipas, nang magsimulang gumuho ang lahat sa negosyo, nagpanik ako at akala ko kung may mangyari sa akin, kung gumuho lahat, kahit papaano ay mayroon ka. Huminto siya. Akala ko iyon ang tamang gawin. Akala mo ang pagpapangalan sa akin bilang beneficiary ng isang estate na itinayo mo sa kasinungalingan ay ang tamang gawin. Nanginig siya. Malakas. Mabuti. Kailangan ko ng tulong mo, tatay. Sabi niya sa sahig. Ang estate. Ang natitira rito. May mga creditor. 3 sa kanila ay nagbabanta ng demanda. Kung pipirmahan mo ang natitirang ari-arian pabalik sa akin, magagamit ko iyon bilang leverage para makipag-negotiate ng settlement at posibleng mag-restructure. Kaya iyon ang bagay na ito, sabi ko ng mahina. Mapanganib na mahina. Nagmaneho ka rito sa bahay ng lalaking hindi nagsalita sa iyo sa loob ng 2 taon sa araw na lumabas ako sa bilangguan na inilagay mo sa akin para hilingin sa akin na pumirma ng isang bagay. Tatay, hindi pa tapos. Sumandal ako. In-frame mo ako, Benji. Tumayo ka sa isang korte sa Quezon City at itinuro mo ako at sinabi mo sa isang huwes at 12 na estranghero na ako ang responsable sa pagkawala ng bata ni Elena. Tinitigan mo ako sa mata at nagsinungaling ka at naniniwala sila sa iyo at napunta ako sa binyan. Huminto ako. Kaya bago ka magsalita ng isa pang salita tungkol sa ari-arian at negosasyon ng kreditor, kailangan mong umupo roon at maintindihan na alam ko ang lahat. Lahat.
Nawala ang kulay sa mukha niya na parang may hinugot na plug. Ano ang ibig mong sabihin na alam mo? Luke's Medical Center, sabi ni Luz mula sa armchair, hindi tumitingin pataas. Marso 2022, ang report ni Elena, second-hand cocaine exposure, matinding pisikal na trauma na naayon sa pagkahulog sa bahay. Ibinaling niya ang pahina sa legal pad. Ang pagkahulog na nagdulot ng miscarriage, ang cocaine sa kapaligiran na walang nag-disclose sa korte. Bumukas ang bibig ni Benji, sumara, bumukas muli. Walang lumabas. Napakaraming beses kong naisip ang sandaling ito, ang sandaling mapagtanto niyang bumagsak na ang mga pader. Sa imahinasyon ko, naramdaman ko ang tagumpay, katwiran. May mga bersyon na nasiyahan. Ang talagang naramdaman ko, tinitingnan ang anak ko na nakaupo roon na may gumuho na mukha at nanginginig na mga kamay sa tuhod, ay isang bagay na mas komplikado at mas nakakapagod kaysa tagumpay. Pero hindi ko ipinakita sa kanya yon. Tatay, ako. Basag ang boses niya. Siya si Elena at kami ay nasa masamang lugar. Ako ay gumagamit. Hindi ako. Hindi ko sinasadya na mangyari ang kahit ano pero nangyari ito, sabi ko. At sa halip na tumayo at tanggapin ito, ibinigay mo ang pangalan ko. Takot ako. Ako rin. Perpektong pantay ang boses ko. Takot ako araw-araw sa loob ng 700 at ilang araw sa isang federal facility sa Biñan, Laguna. Pero narito ako. Sumandal ako. Patuloy na nakatayo. Siguro wala siyang lakas. Siguro may bahagi sa kanya na naintindihan na hindi niya nakuha ang karapatan na pamahalaan ang kanyang sariling dignidad sa silid na ito ngayon. Si Kiko mula sa pintuan ng kusina ay gumawa ng tunog sa likod ng kanyang lalamunan. Hindi ako tumingin sa kanya. Alam ko kung titingnan ko si Kiko ngayon, makikita ko ang isang bagay sa mukha niya na magpapalambot sa akin at hindi ko kayang maging malambot. Hindi pa. Hindi ako pipirma ng kahit ano ngayon, sabi ko. Tumingala si Benji. Hindi ko sinasabi na kailanman. Sinasabi ko na hindi ngayon. Hindi ganito. Tumayo ako na nagtapos sa usapan hanggat sa akin. Iiwan mo ang iyong contact information kay Luz. Babalik ka sa Pasig o saan man ka matutulog ngayon at maghihintay ka. Maghihintay ng ano? Maliit ang boses niya, mas bata kaysa sa 31 taon niya. Pinatay iyon ng kaunti sa akin at lubusang hindi ko ipinakita. Para sa akin na magpasya kung ano ang gagawin ko sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Naglakad ako sa front door at binuksan ito. Ibinigay mo sa akin ang iyong estate, Benji. Ibinigay mo sa akin ang ebidensya. Ibinigay mo sa akin ang bawat baraha sa larong ito. Tinitigan ko siya ng matatag. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay bigyan ako ng ilang araw para malaman kung paano laruin ang mga yon. Malapit, nakita ko kung gaano siya katanda na mukha. Mabuti, sabi ng bahagi sa akin na hindi pa siya napatawad. Sana bawat araw ng mga 2 taon na yon ay lumabas sa mukha mo. Malapit, nakita ko rin ang isa pang bagay, isang bagay sa likod ng desperasyon at kahihiyan, isang bagay na mukha, sa kabila ng lahat, na parang anak ko. Ang batang mula sa parking lot ng supermarket, ang bata na dating natutulog sa balikat ko sa mahabang biyahe. Tumingin ako palayo. Tatay, sabi niya ng mahina. Pasensya na. Alam ko na, sabi ko. Hindi ko sinabi na okay lang. Hindi ko sinabi na pinatawad kita. Binuksan ko ang pinto at naghintay, at sa wakas ay lumabas siya at bumaba sa hagdan ng veranda at bumalik sa kung anong murang sasakyan na minamaneho niya ngayon dahil ang Range Rover ay matagal nang nawala kasama ang lahat ng iba pa. Pinanood ko siyang umalis. Lumitaw si Kiko sa aking balikat, ibinigay sa akin ang isang bagong kape, walang sinabi. Hindi ko alam noon ang alam ko ngayon na si Benji Santos, sa kanyang desperasyon, ay iniwan ang isang bagay sa usapang iyon, isang mahalagang bagay. Isang bagay na magbabago sa bawat kalkulasyon na ginawa ko mula nang basahin ni Luz ang i-report na yon. Pero iyon ang problema bukas. Ngayon ay isang lalaki lang ako na nakatayo sa veranda sa Westbury, Quezon City, hawak ang isang mainit na tasa ng kape na may pangalan niya. Mike. Patuloy na nakatayo. Ipinipinta nila ang confrontation, ang talumpati, ang sandaling marinig ng villain ang bawat katotohanan na iniimbak mo sa dibdib mo na parang bala sa loob ng 2 taon. Pinaputok ng diretsyo. Pinanood na bumabagsak.
Ipinipinta nila na nakatayo ka sa ibabaw ng guho, matuwid at malinis, habang ang iba ay gumuho ng dramatiko sa iyong paanan. Hindi iyon ang ginawa ko. Ginawa ko ito sa paraan na dati kong ginagawa ang electrical work noong araw, tahimik, methodical, sa likod ng mga pader kung saan walang makakakita. Hindi mo inaanunsyo ang rewiring. Hindi ka gumagawa ng talumpati tungkol dito. Pinuputol mo lang ang tamang wire, ikinokonekta ang tamang circuit, at lumalayo. At sa huli, kapag may nag-flip ng switch, ang buong sistema ay magsisindi o masusunog. Alam ko na kung alin sa mga yon ang mangyayari rito. Ang susunod na araw ay nagsimula sa kape at ang legal pad ni Luz Santos. Bumalik siya sa veranda ni Kiko alas -7:00 ng umaga na nagsasabi sa akin na hindi siya masyadong natulog. Bukas na ang laptop niya at may 2 bagong highlighter na walang takip sa tabi niya na parang surgical instruments. Si Kiko ay nasa loob na gumagawa ng almusal, ang amoy ng bakon na dumadaan sa screen door, ang mahinang tunog ng sports radio segment na hindi niya talagang pinakikinggan na puno ng kusina. Umupo ako sa harap ni Luz kasama ang aking kape. Mike, parehong Sharpie. Hindi kailanman nagkakamali si Kiko. At naghintay. Iniisip ko ang mga dokumento ng estate buong gabi, sabi niya nang walang preamble. Hindi gumagawa ng small talk si Luz Santos bago ang alas 10. Lalo na tungkol sa hindi sinabi sa iyo ni Benji kahapon. Hindi iyon tanong. Naramdaman ko ito na nakatayo sa pintong iyon, pinapanood siyang umalis. Ang partikular na hindi kumpletong kwento na sinabi ng isang desperadong lalaki na kahit sa kanyang desperasyon, ay namamahala pa rin ng impormasyon. Ang mga kreditor na binanggit niya. Ibinaling ni Luz ang laptop niya sa akin. 3 sa kanila ay nagbabanta ng demanda. Ang hindi niya sinabi ay na ang isa sa mga kreditor na iyon ay isang lalaking nagngangalang Domingo Halili, commercial real estate investor mula sa The Woodlands area. Humiram si Benji ng A400,000 mula kay Halili noong 2002. Private loan sa labas ng negosyo. Personal guarantee. Ang loan na iyon ay ngayon ay 14 na buwan na overdue. Huminto siya. Nag-file si Halili ng civil suit laban kay Benji personally noong nakaraang buwan. Ang hearing ay sa loob ng 11 araw. Tiningnan ko ang screen. Court filing. Benji Santos, defendant. Domingo Halili, plaintiff. Quezon City Civil Court. Kung mananalo si Halili, patuloy ni Luz, at mananalo siya, ang hatol ay ikakabit sa anumang asset na kontrolado ni Benji o mailehitimong claim, kabilang ang mga asset na pinangalanan niya ako bilang beneficiary. Sabi ko ng dahan-dahan. Eksakto. Isinara niya ng kalahati ang laptop. Dumating si Benji rito kahapon para mapirmahan mo ang mga hawak na yon pabalik sa kanya bago maglanding ang hatol ni Halili. Dahil sa sandaling mahulog ang hatol na yon, anumang asset na kontrolado niya ay sasamsamin. Pero ang mga asset na kontrolado mo, bilang named beneficiary, ay nasa labas ng abot ni Halili. Tinitigan niya ako ng matatag. Hindi niya sinusubukang iligtas ang kanyang estate, Miguel. Sinusubukan niyang itago ito sa loob ng sayo. Ang amoy ng bako na dumadaan sa screen door ay biglang mukhang nakakatawa. Ang anak ko. Ang sarili kong anak ay pumunta sa akin sa araw na lumabas ako sa bilangguan na inilagay niya sa akin. Hindi para humingi ng tawad, hindi para ayusin ang kahit ano, kundi para gamitin ako bilang taguan para sa huling mga mumo ng isang buhay na kinain na niya. Ang audacity nito ay halos architectural. Kailangan mong igalang ang istruktura kahit habang ginigiba mo ito. Halos. May higit pa, sabi ni Luz. Siyempre mayroon. Ang natitirang asset sa estate. Ibinaling niya ang isang pahina sa legal pad. Pagkatapos ng pagbagsak ng negosyo at pagkawala ng ari-arian sa Makati, ang talagang natitira ay karamihan sa isang bagay. Isang commercial property sa EDSA, isang mixed-use building na binili ni Benji noong 2021. May mortgage ito pero may equity. Humigit kumulang 280,000 nito. Tumingala siya. Bilang sole beneficiary, may legal standing ka na magpetisyon para sa maagang paglipat ng asset na yon dahil sa ipinakitang financial instability ni Benji. Tinapik ni Luz ang kanyang ballpen sa pad. Na-draft ko na ang petition. Lumitaw si Kiko sa screen doorway, hawak ang spatula, nakikinig sa tahimik na paraan niya na nagkukunwaring aksidente.
Tiningnan ko ang drafted petition na inislide ni Luz sa mesa ng veranda patungo sa akin. Gaano katagal ang paglipat, tanong ko. Kung mag-file tayo ngayon, 7 hanggang 9 na business days. Ang hearing ni Halili ay sa 11. Pinabayaan niyang umupo ang numerong iyon sa hangin sa pagitan namin. Magkakaroon ka ng asset na nailipat at legal na sayo bago magkaroon si Benji ng kahit ano para makipag-negotiate sa korte na yon. Kinuha ko ang petition. Basahin ng mabuti. Inilagay muli. Iniisip ko si Benji sa veranda kahapon. Ang depleted na hitsura niya. Ang basag, tahimik na paraan na sinabi niya na tatay. Iniisip ko ang parking lot ng supermarket at ang bisikleta at ang batang dating natutulog sa balikat ko. Pagkatapos ay kinuha ko ang ballpen ni Luz at pinirmahan ang petition sa linya na minarkahan niya na may maliit na yellow arrow sticker. Methodical. Malinis. Walang talumpati. Nag-file si Luz nito alas -47 ng umaga sa Harris County Courthouse downtown. Nagmaneho si Kiko. Umupo ako sa passenger seat at pinanood ang Metro Manila na dumaan sa bintana. Ang lungsod na tinirhan ko sa loob ng 30 taon. Ang lungsod na nakapanood ng isang korte na alisin ang pangalan ko sa lahat ng ibig sabihin nito. Mukha pa rin itong pareho tulad ng dati. Walang pakialam at napakalaki at maganda sa patag na paraan ng Pilipinas. Paano ang pakiramdam mo? Tanong ni Kiko. Dahil ganoon magtanong si Kiko Morales at hindi kailanman humihingi ng paumanhin dito. Gutom, sabi ko. Tumawa siya, maikli at totoo. Mike, nagkakaroon na ako ng post-incarceration dependency at wala akong interes na harapin ito. Ang susunod na 9 na araw ay tahimik. Iyon ang bahagi na walang nagsasabi sa'yo tungkol sa malamig na paghihiganti. Ang paghihintay. Ang pagpapanatili ng ordinaryong buhay habang tumatakbo ng tahimik sa background ang makinarya. Nanatili ako kay Kiko. Tinulungan ko siyang ayusin ang isang sira na bakod sa likod bahay niya sa ikalawang araw dahil kailangan kong gawin ang isang bagay sa aking mga kamay. Tinawagan ko ang isang dating contact sa isang electrical contracting firm sa Galleria area tungkol sa consulting work sa ika-4 na araw. Sa ika-6 na araw ay nagmaneho ako mismo sa barber shop sa Bisonet na pinupuntahan ko mula 2003 at nagpagupit ng maayos at nakaupo sa upuang iyon at naramdaman, sa unang pagkakataon sa mahigit 2 taon, na parang isang lalaking may pupuntahan at may magiging. 2 beses tumawag si Benji kay Luz sa loob ng mga 9 na araw na yon. Sinagot niya ang 2 ng propesyonal at sinabi sa kanya na pinoproseso ang papeles at makikipag-ugnayan si Miguel Santos kapag handa na siya. Hindi niya binanggit kung anong papeles. Inakala niyang naugnay ito sa mga dokumento ng beneficiary. Mali ang akala niya. Sa umaga ng Marso 24, araw 10, tinawagan ako ni Luz. Tapos na, sabi niya. Kumpirmado ang paglipat. Ang property sa EDSA ay sayo na, Miguel. Na-record ang deed ngayong umaga. Nakatayo ako sa likod bahay ni Kiko na may tasa ng kape na pinapanood ang isang ibon na nakaupo sa post ng bakod na inayos namin 8 araw na ang nakalipas. Walang ginagawa na kapaki-pakinabang maliban sa pagiging pula at buhay sa liwanag ng umaga. Salamat Luz, sabi ko. Ang hearing ni Halili ay bukas, sabi niya. Alam ko. Pupunta ka ba? Pupunta ba ako? Iniisip ko iyon sandali. Iniisip ang pag-upo sa isa pang korte sa Quezon City na pinapanood ang isa pang pagdinig na magwasak sa isa pang bersyon ng buhay ni Benji Santos. Iniisip kung kailangan kong nasa silid na yon para maramdaman ang pagkakumpleto nito. Hindi, sabi ko. Hindi ako pupunta. Nalaman ko kung ano ang nangyari sa paraan na nalaman ko ang karamihan ng mga bagay sa linggong iyon sa pamamagitan ni Luz na may contact na naroon. Dumating si Benji Santos sa Quezon City Civil Court sa umaga ng Marso 25, 2024 kasama ang isang abogado na malinaw na hindi niya lubusang kayang bayaran at isang estratehiya na buo sa paggamit ng equity ng property sa EDSA bilang negotiating instrument laban sa hatol ni Domingo Halili. Ipinakita ng abogado ang asset. Hinila ng korte ang kasalukuyang deed record. Ang property sa EDSA ay nakarehistro sa isang Miguel Raymond Santos, epektibo Marso 24, 2024. Si Benji, ayon sa lahat ng ulat, ay nanahimik ng husto. Hiningi ng abogado ang recess. Ipinagkaloob ang recess.
Sa panahon ng recess, mukhang sinubukan ni Benji na tawagan ako ng 4 na beses. Nasa isang dinner ako sa Kirby Drive na kumakain ng itlog at nagbabasa ng dyaryo, isang aktwal na pisikal na dyaryo, isa sa maliliit na kasiyahan na binuhay muli ng 2 taon ng kakulangan ang aking pagpapahalaga. At pinanood ko ang pangalan niya na magliwanag sa screen ng telepono ko ng 4 na beses at pinabayaan kong tumunog. Hindi dahil sa kalupitan, gusto kong maging malinaw tungkol doon. Walang kasiyahan sa tumutunog na telepono. Mayroon lamang tahimik, settled na pakiramdam ng isang lalaking nagawa na ang kailangang gawin at wala nang dapat patunayan sa sinuman sa partikular na area code na yon. Nang walang equity ng EDSA, wala nang maipag-negotiate si Benji. Bumagsak ng buo ang hatol ni Domingo Halili. Bawat natitirang asset na personally kontrolado ni Benji Santos ay maaaring sambahin. Ang rental sa Pasig ay maaari niyang panatilihin. Hindi nila masasamsam ang iyong tirahan sa ibaba ng ilang threshold sa Pilipinas. At ang sinumang nag-ayos ng probisyon na yon sa batas ng Estado ay malinaw na inasahan ang mga sitwasyon na katulad nito. Pero ang lahat ng iba nawala. Lumabas siya sa korte na yon kasama ang isang abogado na hindi niya kayang bayaran, isang hatol na hindi niya masasagot, at isang tawag sa telepono na napunta sa voicemail ng 4 na beses. Ganap na mag-isa. 3 araw pagkatapos, sa umaga ng Marso 28, nagmaneho ako mismo sa property sa EDSA sa unang pagkakataon. Ito ay isang disenteng gusali. 2 retail unit sa ground floor, isa bakante, isa na okupado ng dry cleaner na walang ideya na nagbago na ang kanyang landlord, at 4 na residential unit sa itaas. Brick facade. Kailangan ng trabaho sa exterior drainage. Ang uri ng gusali na ang lalaking talagang nakakaalam ng mga circuit at istruktura ay makikita ng malinaw ang mga buto. Magandang buto, iniisip ko, nakatayo sa sidewalk na may mga kamay sa bulsa ng jacket, tumitingin pataas dito sa manipis na liwanag ng umaga sa Metro Manila. Ang lahat ng mabuti ay nagsisimula sa magandang buto. Hindi ako pumasok sa loob ng araw na yon. Tumayo lang ako roon sandali. Pagkatapos ay naglakad ako pabalik sa aking sasakyan, isang 2019 Chevy na binili ko 2 araw na ang nakalipas gamit ang unang installment mula sa consulting contract, at nagmaneho pabalik patungo sa Westbury, at iniisip ang electrical work at patas na sahod at kung ano ang pakiramdam ng pagbuo ng isang bagay na talagang sayo. Sa upuan sa tabi ko ay isang solong envelope. Sa loob, ito ay isang dokumento na inihanda ni Luz sa aking partikular na kahilingan. Hindi ang petition, hindi ang deed transfer, hindi anumang legal o binding. Isang liham lang. 2 talata. Ang aking lagda sa ibaba. Pinabayaan ko si Kiko na ibigay ito sa rental sa Pasig noong gabi bago. 2 bagay ang sinabi nito. Ang una ay wala akong balak gamitin ang mga record ng S.D. Lucas laban kay Benji publicly. Na ang nilalaman ng mga dokumentong iyon ay sa pagitan niya at ng anumang natitira sa kanyang konsensya, at na hindi ako sa negosyo ng pagsira sa mga lalaking sarili na nilipol. Ang pangalawa ay ang property sa EDSA ay sa akin, at balak kong panatilihin ito. At na kung kailanman nais ni Benji Santos na magkaroon ng isang tunay na usapan, walang envelope at walang agenda at walang dokumentong pipirmahan, alam niya kung saan hanapin ang bahay ni Kiko Morales sa Beechnut Street. Hindi isang sanga ng olibo, hindi pagpapatawad, basta isang pintong bahagyang naiwang bukas dahil 57 taong gulang na ako at pagod na sa mga saradong silid. Kung lalakad man siya sa loob nito ay ganap na problema niya. Tumalikod ako sa highway at pinabayaang bumukas ang Metro Manila sa paligid ko, malawak at patag at puno ng partikular na ingay ng isang lungsod na hindi tumitigil para sa kahit na anong kalungkutan o tagumpay ng sinuman. At nagmaneho ako na may bukas na bintana at ang hangin ng Marso na papasok ng mabilis at malamig, at hindi ko iniisip si Benji Santos kahit kaunti. Iniisip ko ang ibon sa post ng bakod, pula at buhay sa liwanag ng umaga, patuloy na nakatayo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at mag-subscribe para sa higit pang tunay, hilaw, at family-centered na mga kwento. At tulad ng lagi, salamat sa pagiging bahagi ng Sphere.